Okay. Maligayang Pasko po sa bawat isa. Purihin ang Diyos sa umagang ito at sa season na to na tayo po ay nandito muli sa isang lugar na ang pinag-aaralan po ay ang salita ng Diyos at dito po sa Biblia at ganun din sa pagpapaliwanag ay galing sa Biblia. No? Magandang gamitin yung maligayang Pasko kasi ang Pasko po ay mayroong siyang component o paghahalintulad ng isang Paschal Lamb, yung kordero ng Diyos na nagpawalang sala, no, or nagpaalis ng kasalanan ng sanlibutan. At mayroon ding parang connotation na ito po yung Passover, no, na tayo na kay Kristo ay lalampasan tayo ng kaparusahan ng ating kasalanan. Kung ating pong titingnan ng ating Biblia ay marami pong mga accounts o mga istorya about kapanganakan ni Jesus Christ. Pero sa atin po ay mas malalim ang dapat ang ating tingnan kasi alam po natin na sa ating pag-aaral ay ang Pasko po ay mayroon pong dalawang explicit talaga na account o doon talaga ikunento ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. No? Ang una ay sa Lucas chapter 2 na nandoon po nagbiyahe si Joseph at Mary sa isang malayong lugar papunta sa Bethlehem at nandoon po yung mga shepherds, no? Or mga nagbabantay ng mga tupa, no? At nakikita natin na ang mga shepherds po o nagbabantay ng mga tupa ay nakita nila ang kabutihan ng Panginoon sa kanilang sa kapanganakan ni Jesus. At doon po nagsisimula yung ating manger, yung Belen, no? Na tinatawag nating Belen, na nandoon po si Joseph, si Mary, Jesus na malit na bata, at nandoon din po yung mga shepherd, nandoon si Jesus Christ sa sabsaban. Doon po natin nakuha yung ating yung parang Belen na yon, no? At meron din pong isang account sa Matthew naman, chapter 2. Ito naman yung mga wise men from the east na sila ay nakakita ng star at sinundan nila yung star papunta doon sa bahay ni Jesus Christ at nadatnan nila yung bata doon kasama yung kanyang nanay at winorship nila yung bata. At nagbigay sila ng tatlong regalo, yung gold, frankincense at saka yung myrrh, no? At doon natin na buo rin yung tatlong hari, no? Actually, hindi naman talaga tatlong hari 'yon, kundi mga wise men, no? Parang sinabi po nga ay mga kamag-anak niya ni na Daniel na wise men. At mayroon silang tatlong regalo. Kaya doon natin din nabuo yung three kings natin, no? Marami din pong mga accounts na hindi din po explicit, more implicit, implied lamang, no? At yung ating binasa kanina sa Old Testament kay Isaiah na matatagpuan doon sa Isaiah chapter 9, verse 6 na ang sabi, "For unto us," Isaiah 9 verse 6, "For unto us the child is born, unto us to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder." No? 6, "For unto us a child is born, unto us a son is given." Meron daw isang batang ipinanganak at mayroong anak or son na binigay sa atin, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. No? So makikita natin na this is referring to Jesus Christ na mayroong isang batang ipinanganak at mayroong anak, yung the Son of God, the second person of the Trinity na ibinibigay sa atin, the Son is given. And under sa kanya ang the government, no? Ma-under sa kanya, tatawagin siyang Wonderful, Counselor, Mighty God. Ang tawag sa kay Jesus Christ na Mighty God, Everlasting Father, no? Dito po Father and Son is one, the Prince of Peace, no? So
Even sa Old Testament, before Jesus Christ ay nahulaan na may ipinanganak, no? At yan ay si Jesus Christ kasi alam na po natin. At mayroon ding isang account kay John na although implied dito, hindi talaga literal na nakita nating ipinanganak. Pero ang sabi sa John chapter 1 verse 14, no? And the word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. No? Yun yung mayroon yan doon sa chapter 1, yung word, yung salita, kasi si Jesus Christ ay yun yung word. No? Kasi sa chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tapos yung 14, ng John chapter 1 verse 14, and the word, yung salita daw, no, na si Jesus Christ became flesh, nagkatawan tao at nanirahan sa atin, dwelt among us. And we beheld ay nakita namin ang kanyang kalawalatian, full of grace, puno ng grasya at katotohanan. Kasi si Jesus Christ ay mayroon siyang glory ng God kasi Jesus Christ is the exact representation of God. Yan siya yung image of God sa atin para maintindihan natin kung sino yung God kasi yung God ay hindi nakikita. Yun ang mga account sa Bible na nakikita natin yung sineselebrate natin na kapanganakan ng ating Messiah na si Heso Kristo, no? Ang ating tagapagligtas ng sa ating kasalanan. Ibig sabihin niyan, magbabayad tayo sa ating kasalanan, and that is kasalanan doon sa eternal lake of fire. Ang bayad para ng kasalanan natin doon sa eternal lake of fire. But if we believe on the Lord Jesus Christ, kung tayo po'y maniniwala kay Hesus Kristo, hindi na tayo mapapunta doon sa dagat-dagatang apoy kasi babayaran na niya ang ating mga kasalanan. At tayo rin ay makatakas sa ating habit of sinning, sa ating patuloy na pagkukumit ng kasalanan kasi ang banal na Espiritu po ay ibibigay sa atin upang malampasan natin ang paggawa ng mga kasalanan. No? Makakatakas tayo sa pagkagapo sa ating mga kasalanan. Ngunit sa umagang po ito ay ang ating pong bigyan ng pansin ay yung sulat ni Pablo sa taga-Pilipos na dito po ay napapakita dito yung nagkatawan tao ang ating God. So ang title po ng ating sermon sa umagang ito ay The Theology of Christmas. Ano ba yung katuruan ng Pasko? No? Yung malalim about God talaga na katuruan. Ang God became man to save us from our sins. The theology of Christmas, God became man to save us from our sins. Dito nakikita natin ang malalim na katuruan. We will not be talking about mga lights, mga stars, no? Although yung stars ay maganda rin yung decoration, no? Kasi ang kapanganakan ni Jesus Christ ay kasiyahan yan, lalo na sa mga bata, even sa mga matatanda, kasi mayroong mga decorations na mga magaganda, mayroong mga gifts na hindi lang gold, no, pero gift pa rin, no? At meron ding mga decorations about the manger, about kung ano-ano man. Ngunit ang ating bigyan ng pansin yung ano ba talaga ang halaga ng Pasko, no? Ano ba talaga ang halaga na nagkatawang tao ang ating Panginoon. Yun ang bibigyan natin ng diin sa umagang ito, no? So, para po sa mayroon tayong basihan sa ating pag-uusapan ngayon, babasahin natin ang mga verses na sinulat ni Pablo sa simbahan ng Philippians, no? At buksan po natin ang ating mga Biblia sa Philippians chapter 2. Babasahin natin ang verses 5 to 11. At ito po ay New King James Version ito in English. Bilang paggalang ng salita ng Diyos, tayong lahat ay tumayo. Babasahin po natin itong mga verses na to. Philippians chapter 2 verse 5.
let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, and those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, kami po ay magsiselebrate ng iyong kapanganakan sa panahon na to. Hindi po namin alam kung anong exact date, ngunit ikaw po Lord ang aming gabay na ikaw ay talagang pumunta dito sa earth upang kami ay iligtas sa aming kasalanan. I-bless mo Lord ako sa aking pagpapahayag ng iyong mga salita. Ganon din sa mga makikinig, buksan mo rin po ang aming puso't isipan upang maintindihan talaga namin ang iyong mensahe sa umaga ito. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to in Jesus' name. Amen. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay mayroon pong hatiin natin sa tatlo. No? Ang una po ay yung advice ni Paul sa mga Philippian church na dapat tayong magpakumbaba dahil nga nagpakumbaba ang ating Panginoong Jesus. No? Yan ang una po, dapat tayong magpakumbaba. Pangalawa po ay titingnan natin yung theological talaga, kung ano talaga, sino ba talaga ito si Jesus Christ? The person of Jesus Christ, na siya ay talagang Diyos na nagkatawang tao at pumunta dito siya sa earth at nagiging nag-humble talaga siya, nagpakababa. No? Yun ang pangalawang pag-usapan natin. At ang pangatlo po yung exaltation, kung paano itinataas. At mayroon pong significant ito, kasi si Jesus Christ ay itinaas ng God the Father. So, yun ang tatlong pag-uusapan natin. Yung dapat tayong magpakumbaba, kung paano, pangalawa, paano si Jesus Christ nagkatawang tao at nagpakumbaba, at pangatlo, ano yung tinaas ng God, no? Ang pangalan ni Jesus sa ating mga buhay. So, unang-una po, sabi dito, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Kasi doon sa unang mga talata ay mayroon pong advice si Paul sa kanyang simbahan na itinatag sa second missionary journey niya. Ito ang unang simbahan na tinatag ni Paul sa Europa. Ito ay sa Macedonia. Kasi siya ay tinawag ng God na papunta sa Europa instead doon sa Asia. So, ito po ay famous din po yung Philippian Church kasi ito yung nagbigay ng tulong kay Paul, no? At the same time, doon nga yung famous verse na tinanong ng mga jailer kung ano ang gagawin nila upang maligtas kay Paul and Silas. At ang sabi ni Paul na, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. So, yan po ay parang ang Philippians Church ay may mga problema. At ang sulat na to ay pinapasalamatan ni Paul ang tulong ng Philippian Church sa kanya. At the same time, binigyan na ng, sabi niya, magpakumbaba. No? At katulad ng mga taga-Pilipos, tayong mga Kristiyano na nakaranas na ng ating pagkakakilala kay Jesus Christ. Kasi ang ugat talaga dito, sabi na, therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being on one accord, and of one mind. So, tayong mga Kristiyano na nakarelate na talaga kay Jesus Christ, dapat tayong magpakumbaba sa katulad ng mga Philippian people, no? Una-una po, dahil minsan tayo ay mayabang, iba't iba po ang sources ng yabang.
no? Mayroon tayong mayabang dahil nakataas tayo sa ating economical side. Minsan ay tayo ay yung physical side. Mayroon din pong yabang na doctrinal side, no? Ang ibig sabihin ng yabang, kasi marami na tayong alam about the Bible, minsan tayong mga Kristiyano ay parang ginagamit natin ang ating kaalaman sa pagmamayabang, no, sa mga tao, no? At I hope na dito po sa atin din po mga Kristiyano ay although alam natin 'yan, merong season sabi kasi sa Ecclesiastes, merong season sa lahat ng panahon. Merong time to be born, time to die, merong time to keep silence, meron din time to speak, no? Ang point ko dito ay magtataka siguro kayo kung bakit hindi tayo nagkukwento about tayo ba ay magse-celebrate ng Christmas sa December 25? Hindi naman talaga alam natin na ipinanganak si Jesus Christ on December 25. Dapat ba tayong magbigay ng mga decorations? Dapat ba tayong gumawa ng mga decorations? Mayroon ba tayong stars sa ating simbahan? At dapat nating, marami sa inyo nagtatanong, no? Probably sa inyong mga isip, bakit hindi yan ang ating tinatopic sa umagang ito? Kasi kailangan din nating tingnan na kailangan ba natin talaga mag-celebrate ng Christmas on December? Kasi mayroon po mga churches na hindi po sila naniniwala ng Pasko, sila po ay hindi po sila nagse-celebrate ng Christmas tuwing December. At marami din pong nagtatanong sa atin, tayo ba ay maglalagay ng mga ilaw sa ating mga tahanan? Magagawa pa tayo ng mga Christmas tree? Or magbibigay ba tayo ng mga gifts? Kasi ginagaya lang natin yung Three Kings. Sa akin, okay lang yung magbigay ng gifts kung bibigyan nyo ng ayos ang inyong puso, no? Pero kung nahirapan pong magbigay ng gifts, ay hindi din po pinipilit, no? Kasi mahirap din po nangungutang tayo para lang sa gifts, no? At yun din po ang ating ano. So, pero ang point ko dito na kailangan ba natin mag-celebrate ng Pasko, although hindi naman talaga exact yung date na ating na nalaman kung kailang ipinanganak. At mayroong mga theological points na hindi naman ipinanganak talaga sa ng December. So, ang sagot ko diyan, para mayroon din kayong sagot, buksan niyo ang inyong mga Biblia sa Romans chapter 14, no? Verse 5 to 6. Ito po yung ating isasagot diyan kasi although importante din 'yan, no? Na kasi dapat mayroon tayong liberty at mayroon tayong i-deal natin yung mga nakakababang yung pananampalataya. Kasi ang faith kasi na binibigay sa mga tao ay iba't iba ang faith. Yung iba, mataas ang faith. Hindi na ako naniniwala din sa idol. Kasi yung idols naman, yung mga niyan, wala naman yan kasi there is only one God. Pero mayroong iba, naniniwala pa sila doon sa images na nandoon yung spirit talaga. So, titingnan natin ang sabi ni Paul sa taga-Roma. Sabi niya, one person esteems one day above another. Another esteems every day alike. Let each be fully convinced in his own mind. He who observes the days, observes it to the Lord, and he who does not observe the day to the Lord, he does not observe it. He who eats, eats to the Lord, and he who gives God thanks, and he gives God thanks, and he who does not eat to the Lord, he does not eat and give God thanks. For none of us lives to himself, and no one dies to himself. No. Si Jesus Christ ang namatay sa atin. Ang tinutukoy ni Paul dito, if we are engaged in argument, no, na talagang hindi naman talaga naintindihan yan, at minsan nagmamayabang lang, wag na tayong mag-engage doon. No? Sabi, kung ikaw ay mag-celebrate ng Christmas, okay lang. Kung ayaw mag-celebrate ng Christmas yung katabi mo, okay lang din. Kung bibigyan ka niya ng gift, okay lang, tanggapin mo. Kasi sayang din yon. Hindi mo, hindi ako naniniwala, hindi ka pala naniniwala ng Christmas, wala kang Christmas gift. Sayang naman yon. Pero ang point dito, ito ay relating ito ng liberty natin
at paano tayo magdi-deal sa mga tao na hindi naman talaga mataas ang ang kanilang pananaw, no? So be humble, no? Kung mag-celebrate ng Christmas, celebrate. Kung ayaw mag-celebrate, di wag. Okay lang, no? Ngayon, ang sabi kasi dito, tayo po ay dapat makatakas sa pagkagapos ng ating mga kasalanan. Kasi ang kasalanan po natin ay nagagapos sa atin eh. Hindi tayo makatakas. Hindi tayo makatakas sa ating habit of sinning. Ngayon, ang makakapagbigay sa atin ng kapangyarihan niyan ay ang banal na espiritu. Pero marami pong gumagamit ng mga paraan na akala nila matatakasan nila ito sa pamamagitan ng mga iba't ibang kaparaan. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Colossians chapter 2. At dito sa Colossians chapter 2 ay makikita natin dito sa bandang dulo ng Colossians chapter 2. Sabi dito sa Colossians chapter 2 verses 20 and above, suffer dito, therefore, Colossians chapter 2 verse 20, therefore, if you died with Christ from the basic principles of the world, why as though living in the world do you subject yourselves to regulations? No? Do not touch, do not taste, do not handle, which all concern things which perish with the using according to the commandments and doctrines of men. These things indeed have an appearance of wisdom in self-imposed religion, false humility, and neglect of the body, but are no longer value against the indulgence of the flesh. Ang ibig sabihin nito, but are of no value against the indulgence of the flesh. Kasi yung flesh, kasi yung ating component ng ating pagkatao na nagkakasala. Kasi meron tayong component ng ating nature na makasalanan. Hindi daw yan matatalo ng mga dunat-dunat. No? Do not celebrate Christmas, do not put decorations, do not put lights. Sa unang tingin, mukhang maganda. Kasi maganda sila, hindi sila nag-celebrate ng Christmas. Sila ay biblical. Tayong, kayo, church kayo dyan, nag-celebrate kayo ng Christmas, hindi kayo biblical. Tayo ay magpapakumbaba kasi alam po natin na hindi po natatalo ang kapangyarihan ng laman sa pamamagitan ng mga do not touch, do not eat, kung ano-ano mga do not yan. Ayan. Kailangan natin ang substance talaga, si Jesus Christ. Kaya dapat tayo ay makakatakas sa kapangyarihan ng ating habit of sinning by believing on the Lord Jesus Christ. Nandun dapat nakatuon ang ating paningin kay Jesus Christ kasi siya yung nakakatalo ng ating habit of sinning. Hindi nakakatalo yung mga do not na yan. Do not touch, do not celebrate kasi yan ay lamang yan. Parang mababaw. Sa unang tingin, mukhang maganda. No? Pero kung titingnan natin, iyan ay gawa lang ng mga religion. No? Do not touch, do not taste, do not handle, which all concern things which perish with using according to the commandments and doctrines of men. Although may mga point din yung mga do not, kasi mayroon din mga moral laws, but we believe on the goodness of the law, but the holiness of the law, but ang pinaka-substance talaga ay Jesus Christ. So sabi ni Paul sa taga-Philippian Church, magpakumbaba kayo, no? Magpakumbaba kayo, huwag kayong masyadong mayabang kasi titingnan natin ang ating mga sarili kung anong source ng yabang. Ang yabang kasi ay pagtuturi kasi ang pinakamahirap ituro, yung pagtuturo ng humility, kasi pag nagtuturo ako ng humility, hindi na ako humble. Kasi tinuturuan ko kayo eh. Dapat. Pero naisip nyo ba kung paano magturo ng humility? Pag nagturo kayo ng humility, hindi na kayo humble. Kasi tinuturuan nyo yung mga tao upang maging humble. So, ibig sabihin, mas mataas ka sa kanila. Pero Paul is advising the Philippian church to be humble because of Jesus Christ. Hindi tinuro ni Paul na ako'y magaling ako, no? But si Jesus Christ ang kanyang model, no?
Follow me as I follow Jesus Christ. Yun ang point ni Paul. Pangalawang puntos dito ay, paano ba talaga nagkatawan tao si Jesus Christ, yung God natin, no? Sabi dito, who being in the form of God, no? Ang theology dito sa Philippians chapter 2 verse 2, 1 to 6. Ay even the English language nahihirapan silang i-contain ito eh. Kaya yung Greek minsan ang binapuntahan nila dito, but we will not go into Greek. Pero ang point dito ay napakahirap kunin ang katuruan ng God na nagkatawang tao, no? Foolishness yan to those who are perishing. Sabi nga, the gospel is foolishness to those who are perishing, but to us who are saved, it is the power of God. So we'll try to explain this one by the help of the Holy Spirit. Sabi na, Jesus Christ, who being in the form of God, no? Ang form sa atin dito, pag English kasi forma eh. Form. Mayroon ka agad structure. Pero ang form dito sa English ay, sa Greek ay being. Ang ibig sabihin ng being, doon yung mga verb na is, are, was. Yung being na yan ay permanent yan. Hindi yan siya nagbabago. Kasi sabi nga ng isa, pag sinabi mong being, hindi yan becoming. Ang becoming kasi tayong mga tao, becoming tayo, nagbabago tayo, tumatanda tayo. Habang nakaupo kayo dyan, nagbabago kayo. Yung age nyo, yung katawan nyo, nagde-deteriorate yan. But ang point dito, na being ito eh, being in the form of God, na hindi talaga nagbabago yung essence ng God ito, Jesus Christ is the in essence of God, ontological, yung God talaga siya, no? Who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, no? Hindi niya iniisip na ano siya, parang equal siya God. Ang ibig sabihin ng robbery, yung parang in-snatch, kinuha yung object mo, pag nag-grab kasi kinukuha nila yan, hinawakan nila. Hindi nag-grab si Jesus Christ doon. Hindi niya hinawakan ng mabuti yung kanyang yun nga, mahirap yun. Yung parang, hindi na iniisip, no, na i-grasp talaga yung pagka-God, but, did not consider it robbery to be equal with God, no? Yung parang siya ay God, pero hindi na iniisip na equal siya sa God, but taking the form of a bondservant, no? Yun na naman yung form naman, yung parang nagkatawang nagiging alipin. At ang bondservant sa kanila ay, it is not an ordinary servant. Hindi ito employee. Hindi nito alipin sa kanilang kapanahunan na binili nila, no? Alipin yan. Pero yung alipin na yan, pag nabayaran nila yung mga utang nila, or after some time, pwede nila silang magbago yung kanilang status as alipin. Pero ang bondservant, ito yung bondservant na nagiging alipin siya, tapos sabihin niya, parang gusto ko na magstay sa aking amo. Gusto ko na magstay dito for my life. Hindi na siya babayaran, nabayaran na niyo ang kanyang pag-alipin, but he decided or she decided na magstay doon sa kanyang amo. Doon tatatakan dito yung earrings, ganon. Ayan, tapos lalagyan na ikaw ay bondservant ka na. Walang bayad, ka na, parang permanent servant ka na. Permanent servant, dulos, parang gano'n na. So itong servant na to, ito pinakamababang servant ito sa kapanahunan ng nila. No? Taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. No? Ang Diyos natin na napakataas, the King of Kings, the Lord of Lords, mayroon siyang throne doon, nagpakumbaba siya, nagiging tao siya. Nagiging tao siya, likeness of men. And being found in appearance, he humbled himself. Marami ding mga nag-iisip dito na parang hinubad, no? Kasi minsan nga sa lack of words nga, pero ang ano talaga dito ay Jesus Christ, hindi talaga nabawasan ang kanyang pagkagad.
Hindi nabawasan ang kanyang pagka-God, but dinagdagan ng pagkatao, no? Kaya nga ang ibang paliwanag, Jesus Christ did not uh, hindi nag-subtract, no? Did not subtract yung mga attributes niya, no? Yung omniscience niya, yung omnipresent niya, yung kanyang nandun lang siya sa body ng tao. Kaya parang nalilimitahan siya. Pero hindi niya inalis yung mga attributes niya sa God, but dinagdag yung mga attributes niya as a man. Kaya parang nakikita natin, parang bumaba, pero hindi talaga bumaba si Jesus Christ. Kaya nga sabi ni John, we beheld His glory. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, full of grace and truth. No? So, ano kaya nung sinulat ni John na, and the Word became flesh, and dwelt, nanirahan sa aming kapaligiran, and we beheld, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, full of grace and truth. No? So, parang ma-imagine mo na nandun si Jesus Christ, yung glory niya, hindi mo makikita. Noong nga lang ng transfiguration, nakita ni na John, James, and Peter, na nag-transfigurate si Jesus Christ, nakita nila yung glory. But the ordinary days, hindi nila nakikita yung glory ng God kay Jesus Christ kasi na-shield nga doon sa body ng tao, no? But Jesus Christ ay hindi talaga siya no? Hindi nabawasan ang kaniyang pagka-Diyos, nadagdagan ang kanyang. Ngayon, paano natin matitiyak na si Jesus Christ ay talagang nagkatawang tao yan? Sa Hebrews chapter 2, nakikita natin dito, may dalawang verses dito sa Hebrews about about the priest, no? Sa Hebrews chapter 2, verse 17, sabi dito sa Hebrews chapter 2, verse 17, kasi ang konteksto dito, si Jesus Christ ba talaga ay man? Dapat si Jesus Christ ay truly God and truly man para mag-qualify siya as a Savior. 17. Therefore, in all things, he had to be made like his brethren. Yung brethren tayo yun no? That he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. Ngayon, dito rin sa Hebrews chapter 4, verse 15, sabi ng Hebrew writer sa mga tao, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points ng pagkatao, tempted as we are, yet without sin. Ang only difference ni Jesus Christ sa ordinary na tao ay siya ay walang kasalanan. But in all points, naranasan ni Jesus Christ, in all points of His life na nagkatawang tao. So, yun ang doon na kailangan nating maintindihan na si Jesus Christ talaga ay God yan na nagkatawang tao. Sabi dito, and being found in an appearance of a man, no? Verse 8 ng 2 ng Philippians. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death. No? Jesus Christ, mayroon siyang dalawang obedience. Dapat sundin niya lahat ng mga utos ng God at the same time mamatay siya doon sa cross. Yun ang kanyang misyon. Dapat matandaan natin, ang misyon ni Jesus Christ dito ay hindi tayo i-liberate sa ating pagkalugmok, sa ating kahirapan, sa ating health. Ang punta ni Jesus Christ natin, iligtas tayo sa ating pagkapunta sa impyerno. Ulitin ko po sa mga hindi nakinig. Ang pinaka-objective, ang pinakalayunin ni Jesus Christ ng pagpunta dito para hindi kayo maguluhan. Kasi minsan naguguluhan tayo, bakit ganito ang aking kalagayan? Ang pinakapunta talaga ni Jesus Christ dito, iligtas tayo sa impyerno. No? Iligtas tayo sa impyerno kasi kung hindi pumunta si Jesus Christ, hindi binayaran ang inyong makasalanan, hindi kayo mapapunta sa langit. Ang punta natin, impyerno. At the same time, dapat makatakas tayo sa ating pag-uugaling makasalanan.
Yun ang dalawang layunin ni Jesus Christ. Byproduct na lang yung mga benefits na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Ibinibigay yan sa atin, may mga purpose tayo. But that is not the main point. Sabi nito, He humbled Himself and became obedient. Sumunod to the point of death. At hindi lang ordinary na kamatayan, even the death of the cross. Kasi ang death of the cross, sa kapanahonan nila ay makarumaldumal na paraan ng kamatayan. It is only given to the rebellious people of the Roman Empire at hindi nga pwedeng patayin ang isang Romano sa pamagitan ng cross. No? Talagang mayroon silang, ito ay ibinibigay sa mga grabe ang kasalanan. So si Jesus Christ, who knew no sin, na walang kasalanan, ay namatay doon sa karumaldumal na kaparaanan ng kamatayan. And that is the death on the cross. Kasi nakahula yan na si Jesus Christ ay mamatay doon sa cross kasi para kunin ang curse o sumpa na nagpunta sa atin kasi tayo ay may sumpa, sabi sa Galatians, kung hindi natin nasunod ang lahat ng mga utos ng Diyos, tayo ay sinumpa, no? At paano mawala ang sumpa? Ang ating tagapagligtas ay dapat mahang doon sa kahoy, the cross, kasi sabi ng Bible, cursed is everyone who is hung on the tree. No? So kailangan natin maintindihan yan na si Jesus Christ ay obedient, masunurin yan siya sa kanyang mission. Diyos yan, makapangyarihan yan, isang pitik lang yan sa mga sabi niya, bakit hindi pinadala ang mga anghel, no? Legions of angels, sabi kung ipadala yung mga legions, nakaabang lang sa cross. Kung sinabihin ni Jesus Christ, patayin mo yung mga Romano, walang kalaban-laban yung mga Romano, pero hindi inutos ng God yan, kasi ang plano talaga, mamatay si Jesus Christ doon sa cross para sa ating mga kasalanan, if you believe on the Lord Jesus Christ. Ngayon, kailangan natin maintindihan. That is the message na even the English version na hindi kayang kunin yun. Kailangan pa talaga ma-spiritual natin maintindihan ito. Na si Jesus Christ na Diyos, nagpakumbaba. Hindi lang nagpakumbaba as tao, nagiging alipin, bondservant. Hindi lang namatay na ordinary, namatay doon sa ating mga kasalanan, doon sa cross. Kaya wala tayong karapatan na sabihin na ako ay kawawang-kawawa ko. Brother Carlo, hindi mo lang alam kung anong naranasan ko sa aking buhay, kawawang-kawawa ko. Hindi ko mapatawad ang aking mga umaapi sa akin. No? Hindi mo mapatawad. Si Jesus Christ, napatawad niya ang mga taong umapi sa Kanya. Sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Nung ipinako doon sa cross si Jesus Christ, maraming nagkantsaw sa Kanya. Sinampal siya, dinuraan, binugbog para sa ating mga kasalanan. That is the message of the incarnation. That is the message of Pasko. Na tayo po ay, ang God natin, na napakangyarihan sa lahat, ay nagkatawan tao. Lastly, dito po sa pangatlo, paano po itinataas? No? Kasi marami po sa atin, ay mababa yan si Jesus Christ. Pero on the second coming, on the judgment, itataas yan ang pangalang Jesus. Tinataas. Given Him the name which is above every name. Ibinibigay ang pangalan. Ibinibigay ang pangalan na hindi dapat mabigay sa ibang tao. No? Ang dami. That at the name of Jesus. Anong name? Jesus. Dapat malinaw sa atin that at the name of Jesus Christ. Hindi kung anong ibang pangalan ang ating tinatawag. No? Every knee should bow. Yung knee kasi ito lang, pag sa royal kasi gumaganon yan sila eh. Isang knee lang talagang nila. And every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Bakit to the glory of God the Father?
Sabi sa Isaiah 42 verse 8, pakibukas po na sa Isaiah 42 verse 8. Sabi ni I am the Lord, that is my name. And my glory I will not give to another, nor my praise to carved images. I am the Lord, L-O, capital L, capital O, capital R, capital D. Sa English kasi, pag capital O, capital L, capital O, capital R, capital D. Yud, He, Bab, He. O Yud, He, Waw, He. Kasi ang tetragrammaton, mayroon kasi ang mga Hebrew, mayroon silang paraan kung paano isulat yung pangalan ng kanilang Panginoon. At they cannot pronounce it. Hindi nila pwedeng sabihin, kaya sabihin nila sa kanilang mga pagsalita, Hashim, the name. Pero hindi nila masabing yung Yud, He, Bab, He. Sa English, sa ano kasi, YHWH o YHVH. At yun yung Yahweh. Kasi wala silang vowel. YHWH, tinagin nila ng Yahweh. O kaya, Jehovah, J, kasi yung Y, pwede ng J. H, V, kasi pwede yung Yod, Bob, or Wow. V kasi yan eh. V or W sa kanila, no? Yod, He, Wow, He, o kaya Yod, He, Vav, He. Y, H, W, H, or Y, or J, H, V, H. Doon yung Jehovah or Yahweh. That is the name na hindi nila pwedeng sabihin. That is the name of the covenant God na kinakausap ni Abraham, Moses, na nag-covenant sa kanila na hindi ko kayo iiwan at hindi ko kayo pababayaan. Ngayon, kung hindi God si Jesus Christ, sabi ng God, hindi ko ibibigay ang glory ko. Kasi I am a jealous God. Hindi ko ibibigay ang glory ko. Hindi ko ibibigay ang pangalan ko. Paano binigay? Ang sabi dito, and that every time confess that Jesus Christ is Lord. Lord din yan, to the glory of the Father. Even the Father is glorified when Jesus Christ fulfilled doon sa kanyang mission. Kaya nga, ang glorification, Jesus Christ was glorified and the God the Father was glorified simultaneously when Jesus Christ finished his mission to save us from our sins. So Jesus Christ is true God yan, truly God yan. Kasi kung hindi truly God yan, hindi ibibigay ng God ang kanyang glory kasino-sino. Sabi na, I am the Lord, L-O, I am Yahweh. That is my name, and my glory I will not give to another, nor my praise to carved images. Hindi na ibibigay yan sa mga ordinary. Kaya nga, bigatin eh. Bigatin. Special. Ibigatin yan. Special. The only one. Walang makakakuha ng title na bigatin. The only one special. And that is Jesus Christ, the second person of the Trinity. And God the Father shared the glory sa Kanya kay Jesus Christ. Therefore, Jesus Christ is God. Ngayon, ang ibig sabihin nito, every knee should bow and every tongue confess. Hindi ito universal salvation. Na lahat ng mga tao ay magsabi, ay, si Jesus Christ ang aming God. Huli na ang iba dito. Ang iba dito, hindi naliligtas, pero alam nila na si Jesus Christ ay ang tunay na God. Pero hindi sila maliligtas sa kanilang kapahamakan kasi ang kanilang pagbilib, too late na. Nalaman lang nila na si Jesus Christ ay tatalagang totoo at ang kanilang God na sinasamba, kung sino mang God ang kanilang pangalan noon, hindi yan totoo. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, ni God pala, ni Yahweh, I will do this to Israel, the showcase, so that people will know that I am God, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of Israel, Jesus Christ, which is our God. Mga kapatid, bilang pagtatapos po dito, as we celebrate Christmas or Pasko, no? Sabi dito, ganun din ang ating isipin ng advice ni Paul sa kanyang mga kanyang
kapatid sa pananampalataya sa Christian Church, no, na dapat tayong magpakumbaba, just like Jesus. But pinaka-importante niyan, i-focus natin ang ating pananaw kay Jesus Christ, the author and perfecter of our faith, na siya ay tunay na Diyos, the maker of earth and heaven, the universe. Nandun siya sa kanyang throne, bumaba, pinulfill yung kanyang mga mission to obey, to follow all the laws and died for our sins. And if you believe on that, you will be saved. Ngayon, ang sabi ng God, if you will, I will exalt you. Kaya nga yung the resurrection of Jesus Christ is very important because that is the validation that Jesus Christ fulfilled His mission here on earth. And if you believe, kung kayo ay maniniwala dyan, na tayo ay makasalanan, hindi mo kayang iligtas ang iyong makasalanan, mapapunta ka doon sa impyerno talaga, mga kaibigan. Mapapunta ka talaga doon kung hindi ka maniniwala kay Jesucristo. At there is only one name given na ibinigay sa silong ng langit upang tayo maligtas, ang mga tao maligtas, ang pangalang Jesus. Kasi sabi na dito, that at the name of Jesus, walang ibang pangalan, that at the name of Jesus, every knee should bow, and those in heaven, and those on earth, those in heaven, mga demonyo, mga angels, those on earth, tayo, at saka sa kailaliman, kung sino man nandun. Lahat ay magsasaludo, magluluhod kay Jesus Christ, at sabihin, ikaw ang aming Panginoon. And I hope today pa lang, ay sasabihin mo na, Jesus is your Lord and your Savior. Magsisi ka sa kasalanan, magpakumbaba ka, at tanggapin mo talaga si Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas. And you will escape the penalty of sin, hell, makatakas ka sa parusa ng kasalanan, sa hell, at makatakas ka rin sa inyong pagkagapos ng kasalanan sa iyo, ang iyong habit of sinning. You have to believe on the Lord Jesus Christ. And I hope, before mag-celebrate tayo ng Noche Buena, ay sabihin mo, ako'y makasalanan. You activate your salvation by saying, Lord, ako'y makasalanan. Wala akong kakayahan na iligtas ang aking sarili. Patawarin mo ako at salamat na ibinigay mo ang iyong bigatin, na only bigatin Son, the only one, the God na create ng pumunta dito sa lupa upang iligtas ako sa aking makasalanan by dying on the cross. Ganon. Dapat ganon ang ating sabihin bago kayo mag-Noche Buena mamaya. Walang kakain na hindi nagsisi. And I hope thank you, Lord. Let us all stand up and let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, Lord, salamat po, Lord, na mayroon ka Biblia na ibinigay upang malaman namin, Lord, na ikaw ang Diyos na nagkatawang tao, the only begotten Son. Sabi mo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Lord, bigyan mo kami ng unawa. Kung hindi pa namin naunawaan na kami ay makasalanan, kailangan namin magsisi sa aming kasalanan. Kami man ay bata, matanda, kung ano man ang age sa aming buhay, wala po exempted dito. Kailangan po magsisi at tanggapin ka, Lord, bilang Panginoon tagapagligtas. At sinabi mo, Lord, lahat na lumalapit sa iyo ay hindi mo tatanggihan. Kami po ay naniniwala sa iyong promises na ibibigay mo sa amin ang salvation at the Lord. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to in Jesus' name. Amen.